Magandang araw, lalong na sa ating mga lolo at lola na pensyonado sa SSS. Sa araw po na ito ay may mahalaga po kayong malaman na mangyayari po ito sa January 2026 para sa ating mga minamahal na SSS pensioners na mga lolo at lola. At sa araw po na ito, hayaan niyo po akong isabi lahat ng mga kinakailangan ng mga detalye nang sa gayon po ay maging aware kayo. Siguro some of you alam na ang balitang ito, pero bakit marami pa rin ang hindi pa nakaalam? Marami pa rin nagtatanong sa akin. And I want to address it as simple explanation po sa aking vlog ngayon para po hindi malito ang ating mga minamahal na senior citizens. Kaya naman, inaanyayahan kita na tapusin ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. Kung ikaw handa na, atin na itong pag-uusapan ng maigi. Bagong taon at bagong kaalaman. Ang ibabalita ko po sa inyo ay patungkol po ito sa Circular Number 2020-024. Ito po ay para sa ating mga retirement, partial disability, total disability, and death or survivor pensioners. Ito po ay revised schedule sa inyo pong monthly pension kung kailan po mag-credit sa inyo pong mga ATM. So, may tinatawag po tayong date of contingency kung saan dito po malaman natin kung anong batch po tayo, first batch ba or second batch. Kung ang date of contingency mo ay belong sa first to 15th day of the month, so makukuha nyo po ang inyo pong pension sa unang araw ng buwan. Take note of that. Kapag ang date of contingency mo naman ay nasa 16 to last day of the month, so ang inyo pong pension ay makuha sa ikalabing-anim ng buwan or 16th day of the month. Pero meron nakalagay na take note sa ibaba. If the credit date falls on a Saturday, Sunday, or holiday, the pension shall be credited on the last working day before the Saturday, Sunday, or holiday. So, ito po pinapahiwatig na kapag ang pension date or example, ang pension date natin is 1 at saka 16, kung yan po ay napunta sa holiday, Sunday, or Saturday, hindi po yan siya makikredit. Kung hindi, ma-advance po yan na maihulog sa inyo pong mga ATM cards. So ngayon, pag-uusapan natin ang pension crediting schedule sa January 2026. Nakita po natin ang unang araw, yun po ang payout schedule or crediting schedule kung saan doon napupunta ang inyong pong pension. At sa 16 po, doon po ang pangalawa po ninyo pong pension crediting sa mga second batch. At kanina nabasa po natin na kapag napunta po siya sa holiday, Saturday or Sunday, ma-advance po siya. So ang January 1 is a holiday dahil that is a New Year's Day. Kaya naman, nagtataka kayo, kailan po ba naibigay ang pensyon ng ating mga minamahal na SSS sa first batch? Siyempre, tayo po ay mag-backward. Okay, pupunta tayo sa December 2025. Sa December 31, wala po yung pension crediting dahil yan po ay last day ng taon at holiday. Sa 30, regular holiday dahil Rizal Day. Sa 29 naman is suspension of work. Pinuklama po ng ating presidente sa Proclamation number 1111. Sa 28, hindi siya pwede dahil that is Sunday. At 27, hindi siya pwede dahil Saturday. So, na-credit po ang inyo pong pensyon sa first batch. Sobrang aga po sa December 26, 2025. At alam kong pagkatapos ng Pasko ay agad pumaldo ang ating mga minamahal ng mga SSS pensioners na, take note of this, kabilang sa first batch.
Alam kong magtatanong kayo patungkol po sa second batch. Sir, paano naman po yung second batch? Ma-advance po ba ang kanilang bigayan? Makasama po ba ang tawag dito sa first batch na advance? Ang sagot po ay hindi. Dahil ang January 16 is a regular day. Wala po siyang holiday, hindi po siya sa Saturday at Sunday. So expect po ninyo na ang araw po na kung saan makikredit nyo yung pension, sa araw po yan mismo. So yan po ang detalye na malalaman nyo po sa pension crediting. May isa pang bagay na dapat po kayong malaman at kinakailangan nyo po itong gawin. Lalo na sa ating mga minamahal na senior citizens na pensioners sa SSS na may tawag dito 8 years old and above. So meron po tayong dapat gawin sa end of the month sa January 2026. Ano po ba ito? So let me explain something. Ang ibig ko pong sabihin ay ang ACOP or the Annual Confirmation of Pensioners Program. So ano ba itong ACOP? Ang ACOP po ay reports ng ating mga pensioners sa SSS sa yearly basis para po mapanatili natin ang ating tinatanggap na pension sa pwede po nating maging eligible po tayo. So ito po ay according sa Republic Act number 11199 or the Social Security Act of 2018. So ang mga taong ito ang dapat pong magpahakop. A. Mga retirement pensioners residing in the Philippines na may edad 8 years old and above. So nagsisimula po ito noong March 2024. Pangalawa, yung mga retirement pensioners na nag-reside na sa abroad. Pangatlo, total disability pensioners. Pang-apat, death or survivor pensioners. And panghuli, dependent children under guardianship. Take note, ang retirement pensioners na residing in the Philippines na 8 years old and above may required the ACO program under the certain circumstances na determined upon the notification of SSS. Kahit hindi ka 8 years old and above, as long as may notification si SSS sa'yo na kinakailangan mong magpa-ACOP, is kinakailangan po natin niyang gagawin. Paano po ba ang pensionado sa SSS mag-comply sa ACOP? Marami pong paraan kung paano po mag-comply sa ACOP. But, una sa lahat, kinakailangan po mag-download ng ACOP form sa appropriate sa inyo pong case. So, ang ACOP form po ay ma-download lamang po yan sa online. At may QR po sa SSS page dahil nag-upload sila every month na may announcement sila na kinakailangan po magpa-ACOP. So, una, ang Annual Confirmation of Pensioners for Retirement or Permanent Disability Pensioners. Annual Confirmation of Pensioners for Surviving Legal Spouse Pensioner. Annual Confirmation of Pensioners for Representative Payee of Dependent Minor Incapacitated Child. Please take note na mag-refer po tayo sa Circular 2023-013 dated 21 December 2023 for the revised guidelines on the ACOP program. So ang tanong, ano po ba ang mangyayari kung hindi nyo ito nagawa? So meron po talagang consequences na mangyayari. Kapag hindi po ninyo nagawa ang ACOP sa tamang schedule, ay magresulta po ito sa pagkasuspinde ng inyo pong tinatanggap na pensyon galing sa SSS. It will be automatically suspended 1 month after the month of the birth of the pensioners or the deceased member. Automatic cancellation sa pensioners after 2 years po sa suspende ng kanyang pagpa-ACOP. Kinakailangan po talagang magpa-ACOP dahil ang purpose po ng ACOP is inaalam ko ang SSS pensioners is still alive or still eligible to get a pension galing po sa SSS. Dahil naibalita po noong nakaraang Disyembre
na marami pong mga patay na mga SSS pensioners na nakatanggap pa rin ng pensyon. Kaya naman, ina-update po ang data ng SSS at kinakailangan po nating magpa-akop. Yun lamang po mga qualified na magpa-akop, okay? Yung mga ninonotify ni SSS at yung mga 8 years old and above. Kung ang pensioner ay nasuspindi na ang kanyang pensyon, paano nga ba po ba dapat gawin para po maibalik ang kanyang pensyon? So, ang dapat pong gawin para maibalik po ang inyong pensyon is kinakailangan pong mag-comply. Resumption of pension shall be within 2 months kapag makomply mo na ang inyong pong pensyon. What I mean, ang inyong pong akop. Kinakailangan ang recalled pension. Yung mga hindi mo natanggap na pension ay kinakailangan po yung maibigay kapag tapos ka na pong mag-comply lahat para sa inyo pong akop. If any and all accrued pension shall be credited to the pensioner's account. Ibibigay naman po yun dahil ang pension na iyon ay hindi sa SSS, kung hindi sa inyo po iyon, mga minamahal kong SSS pensioners. So nalaman natin ngayong araw ang mga mahalagang mangyayari sa mga SSS pensioners sa January 2026. Una na dyan ang pension crediting sa first batch and second batch na na-explain ko na po, at sa mga senior citizens na kinakailangan pong magpahakop, and explain ko na ang purpose po bakit po ito dapat ninyong gagawin. And I hope that the vlog that I have nagawa ko is tama po siya, na mapakunan po ng tamang impormasyon at hindi na po magtanong-tanong. Okay, kung meron ka mga katanungan, please don't comment down below and I will be actively and willingly na maggawa ng content para sa kasagutan po niyan. At maraming salamat po sa pagpanood ng aking YouTube channel. Ako po ito, si Ruel Mendoza Tanyo. At kung nagustuhan niyo po ang ating content for today, don't forget to subscribe. See you again next time sa aking vlog. Bye and God bless.